para makita ko ang totoong halaga ng buhay. Alam kong binigyan po ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga kakamali ko. At ang pagiging pulis na lumalaban sa krimen ang naging paraan ko para gawin yon. Sana po ay nagustuhan niyo at may natutunan kayo sa kwento kong ito. Kahit paano, hindi na ito katulad ng mga tipikal na kwentong napapakinggan ninyo. Para sa akin kasi, wala nang ibang mas nakakatakot pa sa isipin kapag tayo ay namatay na. Hindi tayo sa langit pupunta. Kasama ng mga anghel at ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi sa impyerno. Kasama ang mga demonyo na magpapahirap sa kaluluwa natin ng walang katapusan. Hanggang dito na lang po, Samuel. At ngayon, eto naman ang paborito ninyong shoutout portion. Shoutout po kay Mary Ann Dalma, Angelica Acosta, Gia Jen Santiago, JP Podales, Aiza Lejano, Haydin kay Colette Chanel, RJ Works Mendez, Smarts Ion, Jepoy Poy at Boy Payaso. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kina Abner Morales at Ling Praile. Sabi ni Abner, pa-shoutout po Sir Jupiter, marami na po akong na-impluensyahan ng mga katropa at kaanak ko, pakikinig po sa inyo. Yung mga kamag-anak ko sa Batangas at mga kawork ko dito sa Meralco, Cavite. Salamat po. Sabi naman ni Ling Praile, salamat po sa upload from Hong Kong. Inaabangan ko po kayo lagi pag tanghali at sityo sa gabi habang naghuhugas. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat. Nakawala sa pagkakatali, sinabi mo. Baka naman kasi masama lang talaga ang pakiramdam nun. Tumigil ka! Tumigil ka! Demonyong pare. May iilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Ang pinakamadilim na yugto ng tahanan namin. Opo, nagpasama namin po. Ngunit matindi ang dinulot nitong trauma sa amin. Yan lang ito na gusto ang pananampalataya ko. Dahil pag gustong-gusto naman kung manali ulit sa Panginoon. Sadyang nagkamali lang talaga kami ng pinagkatiwalaan dati. Nagkamali kami ng pag-asang pinapasok sa bahay namin. Hi, Sir Wilmore. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan ng Iraw. Itong ikikwento ko po ay nangyari noong 17 years old pa lang ako. Dito lang din po yung sa lalawigan namin. Bagamat lumipat na kami ng tahanan matapos ang lahat. 2005 po nang ma-stroke ang aking lola Kuray. Halos hindi po niya mailaw ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Pero nakakatayin sa kanya kahit papano. Kaya pa niyang kumain ng mag-isa. Nakakatayo rin at nakakalakad sa loob ng bahay gamit ang sungkod. Kailangan niya lang namin siyang bantayan at alalayan ni Mama Mercy para masiguradong okay lang siya palagi.
Lola, ingat po ah. Oops. Ayan. Dahan-dahan. Po kayo. Ayan. Sandal po kayo la, para hindi po kayo mangawit. Salamat, Apo. Si Lola talaga oh. Wala po yun. Eto po, kamaypay para may mahawak-hawakan kayo dyan. Nay, suklayan ko lang po muna kayo habang naghihintay ha. Para naman presentable kayo mamaya pagdating ni Father. Teka, alas 3 na. Wala pa ba? Hintay lang po tayo saglit, Nay. Kaka-alas 3 pa lang naman po eh. Baka na traffic lang siguro. Excited na excited talaga si Lola ko oh. Konting hintay lang po la. Maya-maya darating na rin po yung magpapakomunyon sa inyo. Yun na yata yun eh. Pagbuksan mo anak, patayin mo rin muna yung TV. Sure ma? Teka po, nandiyan na. Mapagpalang araw po. Ako po si Harold. Dito ba nakatira si Gloria Delgado? Dito nga ho. Apo niya ako. Ikaw ba yung paring magpapakomunyon sa kanya? Opo, ako nga. Ay naku, pasensya na ho Father Harold. Hindi ko kayo nakilala agad. Parang ang bata niyo pa po kasi. Tara po sa loob. Maayos po naming tinanggap sa bahay si Father Harold nang dumating. Binigyan ng merienda, kinausap ng konti. Tapos ay nagsimula na siya sa pagpapakomunyon kay Lola Oray. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, pwede pong puntahan ng pari o ministro ang mga may karamdamang hindi nakakadalo sa misa. Ito ay para dasalan at bigyan ng komunyon ang pasyente sa kanilang kinaroroonan. Sa bahay man o sa ospital. Kailangan nyo lang pumunta sa pinakamalapit na simbahan at sila na ang magpapadala ng pari o ministro sa inyo 1 beses sa 1 linggo. Iyan nga po mismo ang tatay ni Father. Dinasalan niya si Lola Oray para bigyan ng komunyon. Sumabay na rin kami ni Mama sa buong proseso. At doon ko napansin, may kakaiba kay Father nang hinahanda na niya ang ostya. Iba ang titig na kay Lola. At kita kong nagtatago ng palihim ng ngiti. Biglang bumitahat ang presensya sa sala kung saan dinadaos ang pagpapakomunyon kay Lola. At nanatili po ang pakiramdam kong yun hanggang sa matapos ang huling panalangin. Paano po Lola Oray, Ma'am Mercy, tsaka Jiro? Mauna na ho ako. Babalik na lang ako sa susunod na Biyernes para magbigay ulit ng komunyon kay Lola. Mag-iingat po kayo, Padre. Sa uulitin po. Sige po. Pahinga po kayo na maayos, Lola, ha? Lola, ayos lang po kayo? Kanina pa po kayo tahimik eh. Oo nga, Nay. Bakit parang bigla kayong tumamlay? Hindi ko rin alam. Napagod lang siguro ako. Ma, Oh, may napansin ba kayong kakaiba kay Father kanina? Simula nung nilabas niya ang ostya, tapos doon sa bandang huling panalangin. Parang kakaiba kasi yung titig niya kay Lola nun eh. Tapos hindi ko marinig yung binubulong niyang dasal. baka nagpo-focus lang kaya ganun ang titig niya. Tapos, ganun naman talaga kapag nag-uusal ng dasal yung mga ibang tao o kahit mga pare. Di mo na yung halos marinig ba? Taka, pinag-iisipan mo ba ng hindi maganda yung pare? Jiro, ha? Masama yan ah. Naku, hindi naman po ma. Naman.
Nagtataka lang po talaga ako. Tama na. Gusto ko na magpahinga. Bagamat tampuhin, pero napaka soft-spoken na tao ni Lola Oray, Sir Wilmore. Kaya talagang gulat na gulat kami ni Mama nang bigla niya kaming pagtaasan ng boses. Tinanong pa nga po siya ni Mama kung may masakit ba sa kanyang katawan. Pero lalo lang itong nainis. Inulit sabihin gusto na raw niyang magpahinga. Inunawa na lang po namin si Lola noon kasi baka nga naman pagod lang talaga. O siguro dala lang ng kanyang karamdaman. Sabay, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti bago si Lola. Nagsimula lang yon sa simpleng pagiging iritable at bugnutin. Naging magagalitin na rin at palasinghal. Nay, huwag niyo na po pilitin humangon. Baka po mapano yung sinabi ko naman sa inyo. Huwag kayong pala desisyon. Gusto ko doon sa sala. Gusto ko doon ako dasalan ni Padre. Pero Nay, nahihirapan na nga po kayong makaupo eh. Nandito na po si Father Harold. Handa na po ba si Lola? Kita mo na. Dahil sa pangikialam mo, naabutan tuloy ako ni Father dito sa kwarto ko. Kumusta po, Nanay Nora? Mukhang masama po yata ang pakiramdam natin ngayon. Eto kasi nga ako, ayaw akong papuntahin sa sala. Gusto ko sana doon mo ko dasalan eh. Huwag po kayo mag-alala. Ayos na po rito. Dito na lang po tayo para naman hindi kayo gaano mahirapan. Sir Wilmore, isa pa po sa palagi kong ipinagtataka ay ang automatikong paghinahon ni Lola kapag naririyan si Father Harold. Sa mahigit isang buwang pagbisita ni Father kada linggo, palala ng palala ang kalusugan at magagaling ni Lola. Subalit, palagi siyang kumakalma kapag naririyan ang Father. Tapos parang nabablangko. Ibig ko pong sabihin, tulala lang. Hindi ka anong kumikibo at tango lang ng tango sa mga sinasabi ni Father. Kakaobserba ko naman po kay Father Harold. Nararamdaman ko nang may kakaiba talaga sa kanya. Oo, masayahin at banayan niya. Ramdam kong napakabigat ng kanyang presensya. Ramdam ko pa ngang bumibigat talaga ang hangin sa kwarto ni Lola kapag binubulungan siya ni Father ng huling panalangin. At nag-isang pang namatay lahat ang mga kandilang nakasindi kahit wala namang umihip na hangin. Kaya naman po, hindi na ako nakapagpigil at kinausap ko mismo si Father Harold pagkalabas niya ng bahay. Father? Pwede ba tayo mag-usap sandali? Oh, may problema ba, Jiro? Parang seryoso talaga yan, ah. Father, bakit parang may kakaibang nangyayari? Kakaiba? Anong ibig mo sabihin? Parang may kakaiba kay Lola. Simula po kasi nang bigyan niyo siya ng komunyon dito sa bahay, naging magagalitin na. Hindi naman siya dating ganyan. Pero kalmadong-kalmado naman pag nandyan kayo. Yun ba? Oo, may kakaiba nga kay Lola mo. Pero huwag kang mag-alala, Jiro. Pagiging maayos lang ang lahat. Sinisiguro ko yan sa'yo. O siya, aalis na ako.
Panatilihin yung malusog si Lola Oray mo ha. Baka naman kasi masama lang talaga ang pakiramdam nun. Father, Nakangiti si Father Harold. Pero ramdam kong nanginig ang kalamnan ko sa ngiting yun. Naramdaman ko uli ang mabigat na presensya na napapansin ko sa tuwing dinadasalan niya si Lola. Yun nga lang, ramdam kong nakapukul sa akin ang presensyang yun. Kahit noong naglakad papalayo ang pare. Napakalamig ng hangin sa paligid at hindi ako makagalaw. Namalayang ko na lang pong tinatawag na pala ako ni Mama. Nagtataka siya kung ano raw ba't nakatayo akong parang tuod sa harap ng gate. Nagpalingaling ako. Hindi ko na makita si Father Harold. Kaya po, pumasok na ako sa bahay. Hindi nga lang mawala sa isip ko ang masamang hinala kay Father Harold. Sumidhi pa nga ito nang mapansin namin ni Mama na may nagbago na naman kay Lola Uray. Ma, hindi pa po tapos kumain si Lola? Hindi pa. Wala yatang gana eh. Hindi naman nagsasabi kung anong problema. Hindi pa rin ba halos nagsasalita? Kanina pa siya tulala pagkaalis ni Father Harold ah. Lola, may problema po ba? Lola Oray? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ng dilim. Biglang kumabog ang dibdib ko sa narinig ko, Sir Wilmore. Mga salitang ni minsan ay hindi ko alam na magbibigas ni Lola Uray. Habang paulit-ulit na binubulong ang parehong mga salita. Kaya naman, kanta kaming kumuha ng 3 rosaryo ni Mama. Sinabit namin ang isa sa ni Lola. Tapos, rin kami ni Mama para manalangin. Naglagay din po kami ng Biblia sa kantang kulunan ni Lola. Sir Wilmore, alala si Lola Uray sa pagdaan ng mga araw. Ibig ko pong sabihin, lumalala ang pagkawala niya sa sarili. Bagamat hindi pa rin halos makagalaw sa kinahihigaan. Tuluyan na nga pong nayanig ang buhay namin pagkalipas ng 1 linggo. Matapos noong huling pagbisita ni Father Harold. Ma, Oh, ano na po kayang gagawin para kay Lola? Pati mga doktor, hindi na rin sigurado kung anong nangyayari sa kanya eh. Bukas, babalik na tayo sa ospital. Pero duda ko kung may magagawa sila. sa totoo lang, Jiro anak. Di ko na rin talaga alam. Siguro, tanongin na lang natin si Father Harold. Pagdating niya mamaya, kinikilabutan na kasi talaga ako sa mga pinagsasasabi ni nanay. Ma, bakit ayaw niyo maniwala sa akin? May kakaiba talaga kay Father Harold. Malakas ang hinala kung hindi siya mapagkakatiwalaan. Mas mabuti pa siguro, kumuha na lang tayo ng ibang pare sa... Teka anak, naaamoy mo ba yon? Oh, anong amoy? Amoy sunog. Parang galing sa kwarto ni Lola. Madali po kaming tumayo ni Mama.
Nang maamoy naming may nasusunog sa kwarto ni Lola Oray. Gulat na gulat po kami nang makapasok doon. Kasi nakita namin nakaupo na si Lola sa may sulok ng kama. Pigtas na ang rosaryong nakasuot sa kanyang liig at nagkalat na ang mga beads nito sa buong kwarto. Hawak niya ang kanyang Biblia. Sinusunod niya gamit ang kandila. Nay! Ano po ginagawa niyo? Bitiwan niyo yung kandila, Nay! Ay! Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon ang dilim! Purihin ang Panginoon! Lola, akin na po yan. Masusunog kayo niyan eh. Huwag niyo akong pakialaman! Huwag mong kukunin yan! Akin na po, Lola. Huwag mo sabing kukunin yan! Punta! Sir Wilmore, nagawa kong hablutin mula kay Lola ang nagliliyab na Biblia. Mabilis ko itong hinagis sa sementong pader at saka pinapaktapakan sa sahig. Sila naman ay pilit pinipigilan si Lola sapagkat gusto niyang sundurin at pigilan ako. Takang-taka kami kasi bakit biglang lumakas si Lola Oray. Napigilan naman namin ni Mama at naigap ko sa kamag gamit ang kumot. Pero talagang nahirapan kami. Kahit nakatali na nga, ay pumapalag pa rin ito. Panimoy walang anumang karamdaman. Nangangatal na nga po kaming nagrosaryo sa gilid ng kama dahil sa matinding kilabot. At lalong tumindi po ang kaba ko nang biglang Nay, tama na! Ano ba? Tama na po! Kawalan niyo ako! Kawalan niyo ako, mga tampalasan! Ma, mukhang si Father Harold na yata yan. Papasukin mo, bilis! Pero ma, Wala na tayong ibang mapagpipilian. Matatagalan tayo kung tatawag pa ng ibang pare. Sige na! Opo. Kumusta, Jiro? Nariyan ba si... Anong ginawa mo kay Lola? Sumagot ka! Sabihin mo anong ginawa mo kay Lola, Oray! Hindi po sumagot si Father Harold. Sa halip, marahan ngunit madiin lang niya akong itinulak papunta sa dingding. Tsaka nagtuloy-tuloy papunta sa kwarto ni Lola. Kita ko pong kumuha rin siya ng isang itim na rosaryo sa kanyang bag habang naglalakad. Agad naman akong sumunod kay Father Harold. Pagkapasok ko sa kwarto, nakatayo na si Father sa tabi ng kama at nilalapat ang kanyang rosaryo sa mukha ni Lola Oray. Tinitigan niya ng mata sa mata ang lola kong walang tigil sa paghahalakhak at sa pagpuri sa Panginoon ng dilim. Tuloy-tuloy lang din ang pag-usal ng pabulong na dasal ng pari. Ilang minuto pa po, pinilit ni Lola na igalaw ang kanyang ulo kahit nakatali pa rin ang katawan. Sa puntong ito, kita ko nang napapangiti si Father Harold. Maski si Mama, napapamaang na rin sa asal ng pari. Hanggang sa nagulat kami ni Mama nang biglang kagatin ni Lola ang krus na rosaryo. Naputol ang tali at tuluyang dilunok ang kinagahat. Konti na lang. Konti na lang at makakalapit na ako sa katawan mo. Father Harold, ano na po bang nangyayari? Father! Ano po ba, Father? Ipaliwanag niyo naman sa amin ang... Jesus Maria, Nababaliw na yan, ma. Nababaliw na yung paring yan. Sir Wilmore, dali-dali ko pong hinila si Mama palabas ng kwarto ni Lola. Nilako ang pinto mula sa labas. Tsaka sinabihan si Mama na wag aalis ng bahay kahit anong mangyari. Ako naman,
ay mabilis na lumabas ng bahay para humingi ng tulong. Dumiretso ako sa barangay hall kasi yun ang pinakamalapit na pwedeng hingan ng saklolo. Nanginginig kong sinabi, may baliw na pare sa bahay namin. Sila naman ay tumawag sa simbahan para sabihin ang nangyari. Bago ako sinamahan pauwi. At pagkarating namin, nagtaka ko. Kasi nasa labas na ng main door si Mama. Ma! Ma, ano nangyari? Bakit nandito na kayo sa labas? Jiro, anak! Ma, magsalita kayo. Anong nangyayari dun sa loob? Nakawala sa pagkakatalis lang mo. Tapos, nagawa nila ako sa akin ang nakalakang pinto na kwarto. Anak ko na. Anong klaseng demonyo binalan pare yan? Sir Wilmore, tuloy-tuloy ang pangangalampag ni na Lola at Father Harold sa loob ng pinto. Sumilip kami ng mga tanod sa bintana at nakita namin napakagulo ng sala. At sadyang kakilabot makita ang napakalapad ng ngiti ng dalawa. Mga 15 minuto pa po bago dumating ang mismo ang urap paroko ng simbahan. Kasama niya ang dalawa pang mga pare. Agad silang nanalangin sa labas ng bahay bago pumasok sa loob. Kinaladkad nila ang demonyong pari sa kanilang sasakyan at saka ikinapos. Si Lola naman po ay dinala namin sa kwarto ni Mama. At doon, sinimula ang pagpapalayas sa espritong sumapi sa kanya. Sa ngalan ng Panginoon siyang makapangyarihan sa lahat, lisanin mo ang katawan ng babaeng yan! Hindi mo ko mapapalayas, inutil. Sa akin na ang katawang ito. Sa akin na. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, lumayas ka! Hindi mo ako mapapalayas, inutil. Lisanin mo ang katawan ng babaeng yan! Lumayas ka! Tumagal po ng ilang oras ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa katawan ni Lola. Maghahating gabi na nga po nang tuluyan ng makatulog ang Lola Oray ko. Pagkatapos, inabot pa po ng 3 araw bago siya nagising. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ni Father Harold sa inyo. Sa ngayon, hindi pa rin namin sigurado kung ano bang nangyari sa kanya. Gayong mabuting pari naman yon. May mabuti bang nagdadala ng masamang espiritu? Ayan nga po, muntik nang ipahamak si Lola Oray. Jiro, huwag kang bastos. Humihingi na nga ng tawad si Father eh. Ayos lang, Mercy. Ayos lang. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit ni Jiro. Ngayon pa man, gusto ko pa rin ipaalala na sana huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Yan ang pangunahin yung depensa laban sa katipunan. Siguro sadyang nakahanap lang ng butas ng demonyo, kaya't nagawa nitong kumapit kay Father Harold. Ewan ko lang, Padre. Ewan ko lang. Jiro, ano ba? Jiro! Sir Wilmore, naging maayos naman po ang kalagayan ni Lola pagkatapos kasala ng kura paroko. Hirap pa rin gumalaw dahil sa kanyang karamdaman. Pero wala na ang kakaibang kilos niya. Nagawa ng masamang espiritu. Sa katunayan, ay bumuti pa ngang bahagya ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang buwan.
naririto pa rin kami sa Mindoro. Pero lumipat na kami ng lungsod pagkatapos ng lahat. Pumanaw na rin si Lola Oray noong pang 2009. Bagamat naging masaya naman ang pamilya namin bago siya mamaalam. Hindi ko nga lang po maikakailang puno pa rin ng agam-agam ang puso ko pagdating sa usaping pananampalataya. Ang hirap po kasing magtiwala sa kahit kaninong pari o pastor pagkatapos nun. Pagkatapos, hindi na namin sigurado kung ano ba talaga ang nangyari kay Father Harold at nagawa niya ang bagay na pari siya. Kaya paanong naging alagad siya ng dilim? Hindi ba? Kung kayo po kaya ang tatanungin, paano kaya nangyari yun? Paano nangyaring ang isang alagad ng simbahan ay naggamit ng demonyo? Isa pa po, ano kaya ang gagawin ko para mawala ang mga pagdududa ko sa may kapal? Aabangan ko po ang inyong mga kasagutan sa comment section. Sana po matulungan ninyo akong maliwanagan. Maraming salamat. Kwento ng Takip Silim. Ang pinakahihintay ng lahat na taga-subaybay ang mabati sila. Kaya ngayon naman mga ka-Katie, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Kilabot King, Cheche Henteles, Sisi Chu, Milani Malilin. Shoutout going out to Kilabot King, Cheche Henteles, Sisi Chu, Milani Malilin, Roxanne Old, Villa Flores, Feli Operanyo, sa Bunyol, Kenneth Matibag, Team Cosmo Park sa Mandaluyong. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Hemelisa at La Carlota TV. Sabi ni Hemelisa, "Thank you Takip Silim for your page.